Sa pagsisimula ng ating kwento dito sa malaking kabundukan sa silangan ng Mount Darren Green State Mahist Sect Heavenly Mystery World. Ang ating bida sa kwento si Lu Jiaoge nag-transmigration sa Immortal World kaya't nabigyan ng system kagaya ng ibang isekai pero isang cultivator system dagdag gwapo pa kaya't matinik rin sa babae ang ating bagong bida at simulan na natin. Mula sa kalangitan ng Kyumosit may dalawang cultivators na naglalakbay sa maghapong araw habang may kasamang bata. Nakarating na rin sa wakas ang dalawang cultivators na naglalakbay kanina habang sa likod nito may dalang bata. Sabi pa ng ating dalaga na ito ang unang beses mo na magpunta sa itaas ng bundok, at hayaan mo akong ipakita sa iyo ang paligid para makasanay ka rito. Ang pangalan ng ating dalagang babae Lu Dongli mula sa sekta ng Mahist. Sa itaas ng kabundukan dito naninirahan ang ating bida habang abala pa rin sa pag-akyat ang dalawa sa kalagitnaan ng malaking hagdan. Sasabihin ko rin sa iyo ang mga alituntunin ng sekta at ilang mga punto na dapat mong bigyang pansin. Nakinig naman kaagad ang batang dala-dala ng ating dalagang si Lu Dongli. Sa pagtalon ng ating dalagang si Lu Dongli pinapaalala na rin niya ang mga alintuntunin pero ang batang dala nito walang naintindihan sa pinagsasabi kahit isang alintuntunin man lang walang nakapasok. Sabi pa ng dalagang si Lu Dongli, lahat ng aking sinabi sa iyo ngayon mga importante yun pero ang batang dala nito wala talagang naintindihan. Ang aming sekta ay tinatawag na Mahist Sect, may kabuuang 10 miyembro, kasama ka pero mayroon akong 6 na mga alagad. Ang isa pa ay ang alagad ng pinuno ng sekta. Ang pinuno ng sekta ay ang aking kapatid na lalaki, siya ay 6 na taong mas matanda sa akin. Kaya, dapat mong igalang siya ng higit pa kaysa sa akin pero dapat hindi ka pinapayagang makasama siya mag-isa o matuto mula sa kanya. Dahil ang aking brother napakasama nito na halos ipagawa na lahat ng utos nito kahit pagtapon ng basura hindi pa magawa, kaya mabilis natakot ang bata dahil sa pinagsasabi ni Lu Dongli. Pero hindi naman ganun kasama talaga pero dapat hindi ka pa rin talaga matuto mula sa kanya. Siya ay hindi kumakain ng mga bata pero mayroong mas kahindik-hindik siya dahil may sakit sa utak. Balikan natin ang nakaraan nila noong bata pa silang dalawa. Ito ay isang laro lamang at ako ay isang manlalaro at naku Dongli, hindi mo alam kung saan ako nanggaling. Sa totoo lang, nakita ko na ang lahat sa malawak na mundo ng Heavenly Mystery. Palagi siyang nagsasalita ng walang katuturan kaya simula noon napagsabihan ko siya na may sakit sa utak dahil lahat ng mga sinabi wala talagang kwenta. Simula nung namatay ang aming magulang nakita ko siyang umiyak habang kami ay nasa 10 years old. Sa pagkamatay ng aming magulang nasa edad na 40 years old pa sila. Mula nang pumanaw ang aking mga magulang hindi niya maalala ang kanyang edad. Sinabi pa niya na siya ay isang manlalaro. Ano ba ang kinalaman ng manlalaro sa pagkamatay ng ating mga magulang? Naabuntong hininga na lang talaga ang dalaga natin na may mali sa ulo ng aking kapatid. Ang sekta ng Mahist ay mapapanatili lamang ang reputasyon nito sa pamamagitan ng aking pagsisikap. Kapag ako ay naging malakas walang sino man ang maglakas loob na manggulo sa kanya. Pero sa nakita ng batang dala ni Lu Dongli na master, yun na ba ang tinutukoy mong kuya na si sect leader Lu Jiaoge? Nakatayo ang ating bida habang nakaharap sa malaking buwan kaya't ang ating dalaga napasigaw na bakit ganitong oras pa talaga lumabas ang aking tanga na kapatid. Kinumpas ng ating bida ang kanyang kamay kaya nagsilabasan dito ang berdeng chi na kung hindi ako pinapanganak ng langit hindi magiging maganda ang mundo ng Heavenly Mystery. Sa likuran ni Lu Dongli pinipigilan niya naman ang batang lilipad na sa sobrang gaan nito kaya't nagmistulang mga tuta na lang ang dalawa. Sabi pa ng dalaga sa bata, tinatakpan ng tinga at huwag kang makinig sa mga sinasabi ng aking kuya dahil gumana naman ang pagiging buang nito. Mula sa malayo nakatayo pa rin ang ating bida habang tinitingala ng ating bata. Ang lalaking yun sobrang gwapo, parang mga viewers ko napakagwapo at para siyang legendary sa sobrang gwapo. Sabi pa ng ating bida sa batang babae, mapalad ka dahil kasapi ka namin, marahil ito ang pinakamalaking biyaya sa buhay mo. Si Qiu ay may talento, madali niya makamit ang pagpasok sa pinakamahusay na mga sekta, ngunit ang aming sekta ay isa lamang maliit at hindi gaanong kilalang isa sa lahat ng mga organisasyon. Napakaswerte ko na siya ang naging diskol ko, ngunit pinagpapawisan sa hiya ang dalaga sa pinagsasabi ng ating bida. At hindi pwede maaaring mahawa si Qiu kang kuya dahil maaaring sirain siya nito, pero sinabi niya na mapalad si Qiu dahil kasapi siya sa atin at ito ang pinakamalaking biyaya sa kanya at talagang walang hiya. Nagpaalam naman ang dalawa sa ating bida. Sabi pa ng dalaga na kuya, dapat pagod na si Qiu ngayon, isasama ko siya para makapagpahinga na sa kwarto. Dahil lumingon pa ang bata sa ating bida na tinatawag pa rin na ang gwapo ng ating sect leader master.
Kaya't sinabihan na kaagad si Q, "Huwag ka na kasi lilingon, baka mahawa ka pa sa sakit ng aking kuya," dahil doon hinawakan na ang pisngi ng ating bata para hindi na makalingon. Nakalayo naman ang dalawa sa paglalakad, kaya dahil dito napangiti ng gusto ang ating bida sa panibagong disciple nitong nakuha. Dahan-dahan kaagad naglaho ang hangin ng ating bida dahil para may kumpirmahin ulit. Sa system profile na hindi ko alam kung saan nakakuha ng batang iyan ng aking kapatid na babae, talagang mapalad siya sa lahat ng aspeto at swerte. May pagkakataon siya sa 9 mukhang hindi kami ang pumili sa kanya kundi siya ang napalad na nakilala kami. 21 taon na ang lumipas mula nang dumating ako sa larong ito, mundo ng misteryo ng langit. Ang Heavenly Mystery World ay ang pinakamalaking virtual game sa ika-22 siglo. May mga nagsasabi na ito ay gawa ng Diyos, may mga nagsasabi na ito ay isang tunay na mundo, at may mga nagsasabi pa na ito ay isang parallel world at ang mga manlalaro ay mga hologram. Hindi ako nabigyan ng anumang pribilehiyo sa larong ito sa mga taon na ito, pero kung tama ang aking kalkulasyon, malapit na ang alpha test. Dumating na ang alpha test, may bahagi ng mga function na na-unlock na gaya ng inasahan. May alpha test talagang darating sakin, napakaswerte ko talaga. Dahil nakatanggap na ang ating bida sa alpha system, kaya't agad niyang chinik na kuha muna ang kwalifikasyon para tingnan ang iyong profile. Gusto mo bang tingnan ito ngayon? Walang sinayang na oras ang si Luzog, agad niyang pinindot ang alpha system para tignan na ang kanyang low profile. Level 10 kalusugan ng character 510, 510th spirit points 1295, 1300. Bones maaaring mag-level up max 10 swordmaster, isang maaaring mag-level up max 10 swerte 3.141596, permaneng na ayos hindi maaaring mag-level up charm, 10, nakamit ang pinakamataas na antas sa pangunahing yugto, isang napakagwapong karakter ngunit walang tirahan. Ganda na sana ng intro ng system, kaso sinabayan pa ng walang tirahan. Ang halaga ng swerte mo ay ang halaga ng permanente na itong nakatakda at di na pwedeng i-level up. Mukhang kahit ang sistema ay nagko-consider sa akin bilang maganda ang itsura. Maaaring mahina ako pansamantala pero maganda ang itsura ko magpakailanman. Tinignan na rin Luzog ang system mula noong nakaalis siya na nagsisimula ang alpha testing sa loob ng 30 days at mula sa Earth naman parihas lang din 30 days. May mga tanggang players na darating lang dito after 300 days sa game world, equivalent ng 30 days sa totoong buhay. Parang hindi ko na maalala ang mundo ng lupa at mga manlalaro nito. Akala ko noon parte ako ng mundo nila pero hindi talaga ako komportable doon. Ako si Luzog, guwapo at mayaman, maraming tao ang nagkakagusto sa akin at pwede akong magkaroon ng maraming girlfriend basta gusto ko. Sa dati kong buhay nagustuhan ko ang mga babae at mga laro pero hindi ako magaling sa gaming. Ang tanging sandata ko lang ay ang pera ko. Sumisigaw lang ang ating bida kapag nagugutom na, "Tatay, Nanay, handa na ba ang dinner?" Dahil walang sumagot kang Luzog, naglaro na lang siya ng gaming console para mag-enjoy. Wala kasing kaibigan ang ating bida kaya sa laro na lang sumasaya. Mayaman ang mga magulang ko, pero kahit hindi sila nagdiborsyo, hindi na sila umuwi para akong naiwang mag-isa, pero buhay pa naman sila. Hindi kami madalas nag-uusap, ang ginagawa lang nila ay padalos-dalos na nagpapadala ng pera kapag kailangan ko. Kapag tinatawagan ko sila hindi naman sumasagot minsan. Hindi ko alam kung nasaan sila. Alam mo, pagkatapos ng ilang taon ng ganitong buhay nawala na ako ng gana sa lahat. Matapos sa pag-login ng ating bida sa gaming console, ang kanyang paligid nagbago na rin habang dahan-daang pumikit si Luzog. Gayunpaman natapos ang lahat ng pag-login ng ating bida sa gaming console, lumapit na lang ang kanyang kaluluwa sa isang bata. Sa pagbungad ng ating bida nagpikite sa kanya ang mga magulang nito na masayang-masaya sa paggising ng ating bida. Nabuhay muli ang ating bida pero sa sanggol ang kanyang kaluluwa napunta, pero masaya naman siya dahil nakatikim na rin sa wakas ang tunay na pagmamahal. Kaya't ang dalawang mag-asawa nagpasya na kung ano ang kanilang ipapangalan sa ating bida. Habang nakatingin sa labas ang ina ng ating bida, nakaisip na rin ng pangalan na ang ating ipapangalan sa kanya. Luzog, nangangahulugan iyon ng kumakanta sa umaga sa Chinese. Kung ano ang pangalan ng ating bida sa previous life nito, ganun din sa pangalawang buhay. Kahit musmos pa lang si Luzog, alam naman ng bawat sikot-sikot dahil pangalawang buhay na ito para sa kanya. Di ko talaga akalain sa mga pangarap ko na magkakaroon ako ng second life at makukuha ko lahat ng pinangarap ko noon. Sa lahat ng bagay, love lang ang eternal at tunay na mahalaga. Natapos ang backstory ng ating bida kaya't nakatanggap kaagad ng gantimpala.
Matagal na ako sa paghahanda at puro experience na lang ang meron ako pero ang problema hindi ko ma-level up o ma-claim ng tasks tapos ngayon, may task na naman. Pagkatapos makatanggap si Lu Jiaoge ng Alpha System kuripot naman ito kung magbigay pero wala naman choice kundi kunin ang gantimpala. Nag-scan muna ang Alpha System para suriin ang pagkakilanlan ni Lu Jiaoge pagkatapos ng ilang sandali na tapos na rin pero ang ating bida head chief ng kanilang sekta. Ang iyong tunay na mission palawakin ang inyong mahist sect pagkatapos makukuha muna ang tunay mong gantimpala. Saad pa ng Alpha System na pindutin mo ang mga details para mas makita mo ang mga dapat gawin sa museum. Bumalik sa alaala ng ating bida ang pangarap ng tatay ko ang palakasin ang aming sekta, at ako mismo ay masaya na tulungan siya. Wala nang sinayang na oras ang ating bida agad na niyang pinindot ang Alpha System para suriin ng maigi ang mga mission. Natapos sa pagpindot ang Alpha System agad naman itong nag-evaluation para lumawak pa ang mahist sect, namangha naman ang ating bida sa tunog ng system dahil alaganti ito kung makakapag-evaluation. Subalit ang nakita lang sa ating bida ang kanilang mahist sect ay nasa lower grades lang. Hindi tuloy may pinta ang pagmumuka ni Lu Jiaoge dahil sa nakita niya mismo sa kanilang mahist sect. Alam kong hindi naman talaga kami espesyal sa sekta natin, pero kahit na hindi naman ako masyadong naapektuhan, nakaka-offend pa rin. Alam ko, ang mga pinakamababang sekta rito ay nasa 9th rank pero ang sword sect na isa sa 4 na pinakamalaki ay 1st rank kami naman hindi kami karapat dapat nakasaad din sa history na may special rank, dati pero tila nawala na ito sa kasalukuyan. Kung ang pinakamasama ay 9th rank lang, bakit kami sa Mo sect ay naging unqualified naghinala na si Lu Jiaoge kung may bug sa Alpha System? Kailangan para sa 9th rank 10 miyembro at 2 leader level first rank pero si leader Lu Jiaoge natin ay beginner pa lang at take note wala namang glitch sa system may mga tao lang talaga na kulang sa confidence. Grabe sinong mag-aakala na ako pala ang problema at mukhang kailangan ko talagang bumaba ng bundok bukas para sa aking pag-breakthrough. Dapat kung kami talaga ay unqualified, sana kami ay na-expel na sa 300 sekta ng sword sect pero bakit hindi? May koneksyon kami sa sword sect may kaibigan ako doon na mula sa Mo sect feeling ko may magandang mangyayari mamaya makilala natin yung babaeng may malaking pakwan. Dama ko na tayo dito sa sementeryo kung saan pumunta ang ating bida sa kalagitnaan ng dilim habang kinakatok nito ang isang lapida na kalimutan ko bang sabihin dati pero bukod sa 10 opisyal na miyembro ng Mo sect may isa pang miyembro na nasa ibang lugar. Ang taong ito ay dinala ng ika-31 na pinuno ng sekta. Mula pa noong daan-daang taon na ang nakaraan nagpakita na siya ng kanyang lakas at talagang malakas ito pero ngayon pinili niyang mamuhay ng tahimik sa sementeryo. Parang nga kasabihan, ang mga simpleng ermitanyo ay sa bundok nagtatago, pero ang tunay na ermitanyo ay nasa gitna ng syudad, ang mga Diyos naman ay sa libingan nagkukubli. Sabi pa ng ating bida ang downside ay hindi ko alam kung buhay pa siya o hindi may mga advantages at disadvantages dito ang maganda. Kung sakali man na siya ay mamatay doon hindi ko na kailangang gumastos ng effort para gawan siya ng libingan. Matapos ang gabing dinalaw ng ating bida ang sementeryo dam ako na tayo dito dahil umaga na at ang dalawang magkapatid nag-uusap tungkol sa mga problema. Kahit nasa meeting hall ang dalawa naglalaro pa rin ng chess game dahil nakasanayan na nila ito sa tradisyonal era. Binasag ng ating bida ang katahimikan ng dalawa na sabi pa sa kanyang kapatid na Elder Lu pag-usapan na natin ang tungkol sa pagbaba natin ng bundok ngayon. Dahil bumalik ang pagiging tanga ng ating bida kaya napatanong na si Lodong Li kang Lu Jiaoge na kuya bumalik na ba ulit ang kaadik mo? Nang marinig ni Lu Jiaoge ang pag-insulto sa kanya agad niyang sinabihan ng kanyang kapatid na wala ka talagang respeto sa akin gusto mo bang kurutin ko ang mukha mo? Umatras lang ng kaunti si Lu Dongli para hindi maabot sa ating bida ang pagkurot sa kanya. Sabi pa ng dalaga sa ating bida seryoso ka bang umatras ka agad pero simpleng kilos lang naman to. Kuya sabihin mo sa akin ng diretso. Bakit gusto mong bumaba delikado sa labas mabuti naman dito sa bundok mag-cultivate tayo? May seryosong tonong salita si Lu Jiaoge kang Lu Dongli na fasto kung mag-breakthrough, at para dito, kailangan ko talaga ng Mero Cleansing Spirit Grass pero wala na tayong pambili, kaya ako na mismo ang maghukay. Kuya seryoso ka ba talaga na gusto mong mag-breakthrough sa susunod na realm, pero ang ating bida ang mas na-surprise pa sa sinabi ng kanyang kapatid dahil mas excited pa ito sa kanya. Ilang taon na ang nakalipas mula nang makamit mo ang ranggo ng baguhan akala ko naging tanga ka na pero sinong mag-aakala may mga himala sa mundong ito.
Dahil nairita ang ating bida sa kanya kapatid agad niyang pinagsabihan na di porket wala akong pinapakita noong bata pa tayo tas ngayon sasabihin mo may isang himala sakin. Panangsigawan sa ating bida na ikalat ang pangalan ng Mo sekta sa buong mundo ng Chanchuan upang magdala ng karangalan sa ating mga ninuno. Ito na naman ang aking kuya nagsasalita ulit ng nonsense madalas na itong pinapakita ngayon araw dahil dito magmumuka kaming kaiyahiya. Kinabukasan naghanda na silang apat para umalis sa Mahist sect habang sabi pa ng bata na Master ano po ba yung bonds at take note para sa pag-alis bond sound like her pinakilala sa atin itong iisang lalaki na kasama sa ating bida Hating, ang tanging alagad ni Lu Chaoge, ngunit dahil hindi siya masyadong nakikilala, ang kanyang pagpapakilala ay lalaktawan upang isave ang ilang mga pano. Nagtanong muna ang bida kang Elder Lu Dongli dapat ba tayong magsuot ng ganitong ordinaryong damit sa ganitong damit sino ang makakaalam na ako ay isang pantas paano malalaman ng iba na ako ay may ganoong kat-anji tanging kalikasan paano nila malalaman. King ina mo kuya tumahimik ka mas mabuti ng normal lang at ang pagiging pasikat ay makakaakit lang ng hindi gusto mong atensyon dapat mas mature ka na kahit si Lu Jiaoge naguguluhan kung bakit napaka-immature nitong kapatid niyang babae pero mula sa malayo may tumitingin sa kanilang apat. Habang sabi pa sa babae na may plano na ba ang kasama niyang lalaki pero ang lalaki seryoso lang sa oras na ito. Namamangha si Q sa ibaba kaya't sinabihan niya ang kanyang master na tingnan mo master ang kagubatan sa ibaba ay nag-aapoy parang nasa fire hell lang sabi pa ni Lu Dongli kang Q na mula sa kagubatan ng apoy at doon natin makikita ang Mero Cleansing Grass. Nang tanong na si Q kang Lu Dongli na master anong nangyayari sa pinuno ng ating sekta at bakit siya tila ba nawalan ng ulirat mula kanina. Kaya naman pinaliwanag kang Q ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Lu Jiaoge na siya ay nagsasanay ang sining ng tahimik na pag-upo at pagmumuni-muni ay kailangan ng bawat isa na nagsasanay pero Xiao Q kailangan mong matuto pa kay sect leader mula ngayon. Talagang kahanga-hanga ang sect leader siya ay nagmumuni-muni Xiao Q gusto ko rin maging tulad niya at mag-meditate sa hinaharap. Samantala, si Lu Chaoge naman ay kasalukuyang pumipili ng misyon mula sa sistema at sa nagtatanong bakit iba ang pangalan ng ating bida hindi ko din alam dahil mismong author na ang nagbigay nito kaya't balik sa kwento. Habang abala pa ang ating bida sa pagpili ng apat na skill na may orange, blue, purple, yellow pero tulad ng inaasahan pareho pa rin sa dati kong buhay maglalabas ang sistema ng mga misyon para sa pag-level up alin kaya ang pipiliin ko sa pagkakataong ito. Sa ibang manlalaro dilaw ang pinakapaborito simple at mabilis kaya madaming players ang pumipili nito at kaya nga ang dilaw na misyon ay sikat sa lahat. Samantala, ang asul naman ay para sa mga eksperto gayunpaman ang misyong lila ay para lang sa mga profesional na manlalaro. Para sa misyong orange isa lang sa milyon ang pumipili nito dahil sa katunayan, tanging ang may malaking halaga ng pera lang ang may tapang na kunin ang misyong ito na mapanganib. Nakapagdesisayo na ang ating bida kung ano ang piliin niyang misyon para mas mapaunlad pa ang kanyang mga levels at iba pa. Gaya ng iba mas pipiliin ko pa rin ang mas mahirap dahil kung anong hirap ang nakalaan dito ganun naman din ang makukuhang gantimpala. Sa pagpindot ng orange mission agad nag-notice ang alpha system na matagumpay mong napili ang hard orange mission mangyaring. Suriin ang ibang detalye sa mismong low profile pagkatapos mong ma-equip tsaka na rin gagana ang totoong misyon. Matapos mapili ang orange mission dam ako na tayo dito sa sumusunod sa ating bida habang gumagamit pa ito ng mismong hidden invisibility para matago ang kanilang pagkakilanlan. Kasabay nun nakita na rin natin sa wakas ang sumusunod sa ating bida ito yung binanggit ni Lu Chao sa sementeryo na kaalyado subalit palihim silang sinusundan. Habang nag-alala ang disciple ni Ning Master baka mapansin nila tayo kung masyado tayong magkalapit at kailangan natin mag-ingat. Saad pa ni Master Ning na may bastos na tuno kahit na tumayo ako sa harap ni Dong Li ang brat na iyon at hinubad lahat ng damit ko, hindi pa rin niya ako makikita. Pero hindi na kailangang magdagdag ng mga kakaibang paglalarawan, Master. Pero parang na-curious ako kung dahil sa paghanga o selos ang natag mo para lihim na panuulin si Lu Chaoge na sumulong sa susunod na level. Master wala naman talaga akong balak magselos kang Lu Chao pero kasi ang kanyang mga katangian hindi ko makita sa ibang mga cultivators di kagaya sa kanya may kahanga-hangang talento. Pinapaalala sa kanyang master ang katotohanan na may puot at galit hindi madali ang maging kinamumuhian ng pinakamahusay na swordmaster sa Qingzhou kailangan mo munang maging kasing galing ko. Makalipas ang ilang oras malapit na rin silang dumating sa kanilang destinasyon at makalipas ang ilang sandali.
Nakadating na rin sila at lumapag, sabi pa ni Ludong kang Lu Chao, papasok na kami sa Forest of Flames ngayon, aalis kami kaagad pagkatapos naming makuha ang Merrow Cleansing Grass, kaya walang tambay sa paligid doon, maraming ligaw na halimaw ang narito, kaya mag-ingat ang lahat. Mabilis napansin ang ating bida ang mali kaya sinabihan niya kaagad na, Ludong Li, itinatago mo ba ang iyong paglilinang, nakarating ka ng napaka-stabilize ngayon lang, hindi ito dapat isang bagay na maaaring gawin sa iyong antas. Tawang ilaw na lang ang tanging magagawa ni Ludong Li sa pagkarinig sa sinabi ni Lu Chao. Nakasulat lahat sa mukha mo gaya ng inaasahan, ang mga lalaki ay makakaasa lamang sa kanilang sarili, ang mga nakababatang kapatid na babae ay hindi maaasahan. Kalimutan mo muna, hanapin muna natin ang Merrow Cleansing Grass, pagkatapos uuwi tayo ng mabilisan. Masaya ring tumugon si Ludong Li para na rin makapag-breakthrough ang kanyang kuya. Sinuri ulit ni Lu Chao ang Alpha System kung ano ulit ang misyon. Habang nakatitig na si Lu Chao, ang nilalaman ng misyon, talunin ang isang ligaw na halimaw ng level 10, boss level. Bagamat ito ay isang madaling misyon, mayroong isang bagay na mahirap tungkol dito. Mayroon ba talagang isang level 10 na boss? Ang mga malalakas na boss ay madaling mahanap dahil maraming malalakas na halimaw, ngunit mahirap makahanap ng mga mahihina. Hindi pa nakalayo ang lahat, may nakita na si Ludong Li na, kuya, ang swerte natin ngayon, nandyan lang ang Merrow Cleansing Grass, at may 3 sa kanila sa isang lugar. Dahil narinig ni Kiyo ang lahat ng sinabi ng kanyang master, agad itong natatakam sa Merrow Cleansing Grass na, gusto ko talagang kainin yan, master. Akmang lapitan na sana ni Ludong Li kang Merrow Cleansing Grass, nagparamdam naman ang dambuhalang adik sa gidli kaya't umayos na si Ludong Li. Jab ang dalawa nito na tar-antak, pero kalmado lang ang ating bida sa lahat ng oras. Kasabay nun nag-activate na rin ang misyon ng ating bida dahil ang halimaw na mismong kusang lumalapit sa grasya. Saad pa ng ating bida na, walang kikilos ako na ang gagawa na yan, kahit ang Panginoon ng Kalawakan walang makakapigil sakin, pero kabaliktaran sa kanyang kapatid dahil ang rabis nito umakyat na ulit sa utak. May nalaman na katotohanan si Lu Chao na, ang alam ko na ang 3.141592661 kung lockstat ay puro pagpapanggap lang pala ang pagkakatagpo ng 3 Merrow Cleansing Spirit Grass at ng halimaw na akma sa misyon, hindi ito swerte ng ordinaryong tao. Sa kabilang banda, hindi alam ni Ludong Li ang gagawin dahil sobrang tapang naman niya at hindi pa natin alam ang level ng halimaw na nagtatago roon, pero nagmamadali siya na pumasok agad. Kabaliktaran naman kang Kiyo dahil namangha ito kang Lu Chao dahil sa pinapakita nitong tapang. Muling sinabi ni Ludong Li, kung hindi naman malakas ang halimaw, iiwan ko na lang sa kapatid ko, pero kung malakas pwede ko naman itong tapusin agad, kailangan ko lang mag-ingat. Habang abala ang lahat sa paghahanda, may nanood naman sa kanila mula sa itaas ng kahoy. Ang dalawa palang stalker ng ating bida nang tanong na ang disciple ni Ning na, master, naramdaman ko na ang halimaw ay nasa rank siyam at nakamit na nito ang beginner's rank, pero ano kaya ang gagawin ni Lu Chao? Pareho lang ang level nila, pero mas malakas ang katawan ng mga halimaw kaysa sa mga cultivators. Mas mabuti pang akitin muna ito bago tapusin sa isang atake. Hindi lang may sinabi pa si Master Ning, tama ang sinabi mo, pero may ibang konsiderasyon pa. Matapos ang paglalakad ni Lu Chao, nakalapit na rin siya sa puno, pero iba ang tinatawag nito dahil humingi lang pala ng permiso bago pitasin ang Merrow Cleansing Grass, kaya't ang dalawang animal na nanood hindi makapaniwala sa nakita kang Lu Chao. Itong ating bida talaga walang tinatagong kabaliwan dahil kahit anong oras umiral pa rin. Sa itaas ng puno may tumitingin na sa ating bida habang pumitas na ng Merrow Cleansing Grass, pero biglang sumugod ang dambuhalang ahas kaya't kailangan lang umilag ang ating bida para hindi masagpang. Kinilala sa Alpha System ang pagkilanlan ng ahas, ito ang Black Patterned Snake level 10 rank pre-boss at sakami ni Lu Chao. Ang kanyang ring nagliwanag na ng birdie habang isang mataas na antas palaging pipiliin ni Hunter na lumitaw bilang isang biktima sa halip. Pinailag lang ang ating bida nitong dalawang kasama nila na Master Sect Leader, mag-ingat ka sa taong hindi ka ginasto. Kinuha kaagad ang espada ni Lu Chao sa special ring na pre-boss level, malamang galing ito sa bloodline ng isang mataas na ranggo ng halimaw. Ilang pulgada ang pagitan ni Lu Chao sa ahas, pero nakailag naman sa saktong oras kaya't naghanda na ang ating bida. Gusto mo palang kainin ako, pero dadaan ka muna sa aking espada, gagawin kitang adobong ahas mamaya pagkatapos kitang mahiwa-hiwalay. Kakanood sa labanan ng dalawa, na bali naman ang leeg ng disciple ni Master Ning dahil sa intense ng dalawa. Sinabi rin Master Ning kung okay lang ba ang kanyang mahal na disciple. Umakto naman kaagad itong disciple ni Ning na, wala lang ito, sumakit lang ang aking batok kakapanood sa dalawa. Hindi ko alam kahit ilang taon na ang lumipas, ang katawan ko pa rin ang kusang kumilos.
Bumalik sa alaala nitong disciple ni Ning na habang hawak ang kwelyo nito na Senior Lu, siya ang nang-aapi sa amin. Sinabi niya na siya ay isang uri ng swordmaster. Sinabi pa niya na hindi kami karapat-dapat ang kanyang mga kalaban. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Alam kong ikaw ang walang kamali-mali na swordmaster at iginagalang ng marami anong nangyari at nagalit ka. Pero sinampal lang siya at sinumang dumating pagkatapos ko ay tatawag sa akin bilang senior. Hindi ako nag-aalala kung sino ka, pero kailangan mo akong tawaging senior. Yung isang sampal ganap na Jin Aisang ang aking bata at mayabang na sarili, pero ang nagpasakop sa akin sa kanya, ay hindi dahil sa sampal na iyon. Kundi sa selos at kahihiyan. Pagkatapos bumalik sa alaala ako na tayo kang Luchao habang napatamba na niya ang dambuhalang ahas. Sa halip, iyon ang abnormal na bilis ng paglilinang at ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid tulad ng sa sandaling ito, nagawa niyang tamaan ang mahalagang kahinaan ng halimaw na iyon sa isang galaw. Gumamit kaagad ng dalawang daliri si Luchao para tapusin na ang dambuhalang ahas. Pagkatapos ikaw ang una kong experience points value. Huling hininga ng ahas. Sumugod muna siya bago lagutan ng hininga habang si Q sobrang manghak ang Luchao dahil sa pinapakita nitong lakas at kagwapuhan sa labanan. Kahit na maaari lang niyang patayin ito sa isang indayog ng kanyang espada, iginiit niyang sayangin ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng Finger Aura Blade. Ang estilo ng pakikipaglaban niya ay ganap na hindi maaasahan. Paano kung may isa pang halimaw? Ang mga Black Pattern Snake ay maaaring magpaputok ng makamandag na ambon bago sila mamatay. Ayokong lumapit at matamaan iyon. Matatakot si Dong Li at ang iba pa. Ito ay tungkol sa oras na linisin ko ang lahat ng ito. Sa palagay ko mas mabuting dito muna ako. Dahil napatay na ni Luchao ang dambuhalang ahas, agad nag-notice ang Alpha System na nagtagumpay ka sa pagpatay sa halimaw, Black Pattern Snake at nakakuha ng 10,000 experience points. Orange skills na kumpleto na ang iyong level up mission. Gusto mo bang tanggapin ang mga gantimpala sa misyon? Hindi masama sa lahat. I think binigyan ako ng 10,000 experience points at tinatanggap ko ang mga gantimpala sa misyon. Matapos kumpirmahin sa ating bida, bumuhos dito ang malakas na fire skills at ang mantra nito kahugi sa bato ni Darna. Katangian Awakening Coupon. Hindi ako makapaniwala na isa itong orange level na attribute Awakening Coupon. Kapag ang isang magsasaka ay pumasok sa ranggo ng baguhan, kung mayroon silang pambihirang talento o pinapaboran sila ng ilang mga Diyos, magkakaroon sila ng pagkakataong gisingin ang kanilang katangian ng isang beses. Ang paggising sa katangian ay nangangahulugan na maaari silang magkaroon ng isa pang affinity. Sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang espiritual na katangian sa pamamagitan ng attribute Awakening, mapapalakas nila ang kanilang kaugnayan. Halimbawa, kung pipiliin ang kidlat, ito ay magiging katangian ng kulog. Kung pipiliin ang gale, ito ay magiging wind attribute. Si Dong Li ay may wind attribute, habang si Yu ay may fire attribute. Kung tungkol naman sa aking sariling attribute, iba rin ito dahil parang mantra ito ni Li Yunxiao, habang kahugis naman nito ang talisman.